Ang pinapoint ko lang dito, doon na alam natin ang doktrina ng simbahan na hindi masama ang uminom ng alak, pero sana wag naman tayong nakadamit ng pangpari. Yun lang naman yung point ko. Hindi, kayo po ba, mga kapanalig, okay lang ba sa inyo makakita kayong umiinom ng alak tapos ang suot pang layman? Okay lang ba yon? Okay lang ba makakakita kayo na umiinom ng alak tapos ang suot na kasakristan? Yung pag-inom ni Father Darwin ng alak, wala namang problema doon kasi turo ng simbahan yan eh. Nag-react lang ako kasi naka-clerical siya. Sana nag-t-shirt man lang or nagsando kasi ako, kahit naman anong suotin ko o magsando ako, hindi naman ako taong simbahan, hindi naman ako choir. Hindi naman ako layman. Kung dumedepensa man ako ng simbahan, karapatan ko yon because I was born and raised as a Catholic. Wala namang turo ang simbahan na ang pwedeng dumepensa ng simbahan is yung mga matitino lang. 'Di ba? Ang sabi ng simbahan, as long as Katoliko kang pinanganak, it's your duty and obligation to defend the Catholic Church no matter what happened. And I am just being honest to what I saw and to what I feel doon sa nabasa ko, ay sa nakita kong picture. Ang sagwa kasi talaga. I know maraming magtataas ng kilay na ikaw, Sanrio, napakamapanghusga mo. I am not judging Father Darwin na masamang tao, na makasalanang tao. Hindi ko siya ginajudge. Ang sabi ko lang dyan sa post ko, kung tayo ay magpo-post ng alak, huwag sana tayong nakadamit pare o naka-clerical na umiinom ng beer. Bakit? Tayo naiintindihan natin aral tayo Paano yung mga taong makakakita na hindi aral? Yung mga Katolikong hilaw. Anong iisipin nila? Ganito pala pari ng simbahan. Alis na lang ako sa pagiging Katoliko ko. Yung mga Katolikong hilaw na lasenggo, ano yung iisipin? Yung pari namin umiinom, okay lang pala, pag-aralan ko ngang uminom. Baka kasi, magbunga ng negatibo sa mga kabataan na kung yung pari nga umiinom so pwede rin akong uminom. Diba? Pag-aaralan nila. Ngayon, pag napag-aralan nilang uminom dahil iisipin nila si Father Darwin, okay lang naman kasi may hawak na beer, hindi natin kontrolado yung addiction. Na pag sa pakunti-kunti na pagtatry ng mga kabataang uminom ng alak, hindi natin mamamalayan, lasenggo na. Hindi ba? Dapat nga i-promote natin, wag uminom. Though na alam natin na ang doctrines ng simbahan is walang masamang uminom ng alak, hindi ba't dapat i-promote natin, wag kayong iinom ng alak? Mas mabuti yon kesa matutunan nilang mag-alak-alak na ganyan. Hindi ba? Tingnan nyo sa Catholic Church. May mga priest na nagsasayaw ng pang TikTok. Nakasuot ng pang pare. Di ba nagre-react tayo? Anong sinasabi natin? Ginagamit mo sa misa yan. Humahawak ka ng Blessed Sacrament, nagsasayaw ka ng ganyan. Alam niyo yan. May mga sakristan na nagsasayaw ng pang TikTok, nakasuot sa kristan, di ba nagre-react tayo? Bakit? Kasi alam nating mali. What more pa, na nakasuot ka ng pang pare, may hawak kang beer. Yung damit lang naman yung yung pinopoint ko. Kasi sa akin, kahit magsando ako, kahit mag-swimsuit ako dito, o mag-long gown ako, hindi ako pwedeng questionin ng simbahan. Bakit? Wala namang katuruan ng simbahan na kapag yun ang sinuot ko, mapupunta ako ng impyerno. Pangalawa, hindi ako taong simbahan. Iba kasi yung taong simbahan kasi kapag taong simbahan ka, meron kang image na dapat mong alagaan. Pag taong simbahan ka, meron kang identity na dapat mong ipakita sa tao. Dapat nakikita sa'yo, lalong-lalo na ang kabanalan. Nararamdaman ko rin yung nararamdaman nyo. Mahal ko din naman si Father Darwin. Sino ba namang hindi magmamahal sa isang pare na pinagtatanggol ang Catholic Church, and aside from that, maraming naging na-inspired sa kanya para ma-convert. Sino ba namang hindi proud? Even me, proud na proud. Kaya lang, kasi yung mga ganong picture, ay maaaring gamitin ng mga sulpo. Tulad niya, nakuha ko po yun sa Protestant na page. Hindi ba? Siyempre, bilang isang Katoliko, hindi lang ako yung nagre-react. Actually, maraming Katoliko ang nag-react na bakit kasi naka-clerical, bakit tayo nakasuot pang pare, may hawak na beer. Parang pinopromote natin na tagay na, shot na. Hindi ba? Okay lang yung mga video ni Father na video inom-inom ng beer, or kasama si Ray Ann Fuentes, inom-inom ng beer, naka-t-shirt na white, pero yung naka-clerical ka, that's wrong. May masasabi na naman dito yung mga makalumang Katoliko. 'Di ba? Kaya na populaan yung simbahan natin na marami tayong liturgical abuses. 'Di ba? Katulad sa mga loob ng mass.
kung ano-ano ang pinagsasayaw. Minsan may nakita pa akong nagpapageant sa loob ng simbahan. Bakit? Kasi hindi rin tayo nagsasalita. Hindi rin kasi tayo ang nagiging boses. Nandoon naman tayo sa magaling talaga si Father Darwin as a debater, pero hindi siya perfect. Minsan kailangan din tayong maging mata ni Father na, Father, mali na yan. Baka mabash ka. Diba? Nandoon tayo sa idol natin si Father, magaling si Father Darwin. Sino ba naman talagang hindi hahanga sa kanya? Pero lagi nating tatandaan na may mga imperfections tayo. And these imperfections, minsan hindi na natin nakikita kasi walang nagsasalita. Para maging malinaw ang paningin ng isang taong nagkakamali, kailangan mong sabihin na medyo mali ka sa part na to. Para rin maintindihan niya na, ay oo nga, mali ito. Hindi ko naman binabash si Father Darwin eh. Diba? Bakit ko naman ibabash ang isang pare na mas matalino at mas may pinag-aralan kesa sa akin? Pero syempre, bilang isang Katoliko, nandoon din ako sa sitwasyon na parang hindi na siya tama. Hindi na tama, mali na. Doon na pwedeng sabihin natin na si Father Darwin, way niya yun para mang-asar. Diba? Mang-asar sa mga sulpot, na impokrito at banal-banala. Nandun naman din ako. Tinitignan ko din yung positive kung bakit may hawak na beer si Father Darwin. Siguro nang iinis. Diba? Kasi binabatikos nga siya sa alak. Wala namang problema dun eh. Yung lang, nakasuot pang pare. Doon na siguro, sabi ng ibang Katoliko sa akin na ikaw Sanrio, tingnan mo nga yung damit mo, saan mababasa sa CCC, pag nakapampari ka, hindi ka pwedeng mag-alak. So, ibig sabihin, yung mga layman dito, pwede kayong makipag-inuman? Naka-layman kayong damit? Yung mga sakristan dito, nakasakristan kayong damit, pwede kayong lumaklak ng alak? Okay lang yon. Tapos, ikaw ang public figure ng simbahan? Hindi naman kasalanan uminom pero sana wag naman tayong nakadamit pampare, mali naman din kasi yon. Hindi ako against sa pinapakita ni Father Darwin na katapangan sa simbahan, sa kung paano niya ipagtanggol. Pero kasi hindi naman lahat ng Katoliko aral. Ano na lang ang magiging epekto niya sa mga Katolikong hindi aral? Lalo na sa mga lasenggong Katoliko, bibigyan nila ng justification yan. Na, ay, okay lang naman uminom eh. Pari nga umiinom eh. Oh, nakapampari pa. Kaya okay lang, shot pa. If you are a good Christian, kailangan nating i-promote, wag na lang kayong uminom ng alak. Dahil hindi lahat ng tao kontrolado ang addiction. Hindi ba? Kasi tignan nyo hindi masama uminom ng alak. Sa isang ilaw na Katoliko maririnig yan. Hindi masama uminom ng alak. Anong iisipin ng isang Katolikong kabataan ngayon? Hindi pala masama uminom ng alak try ko. Mapag-aralan nga. Eh di pag-aaralan. Pag pinag-aralan uminom ng alak, lahat ba ng tao kayang kontrolin? Kapag natutunan? Lahat ba ng tao kayang kontrolin ng bisyo? Di ba hindi naman? O paano pag nalulong sa pagiging lasenggo yan? O, kanino mapupulaan? Simbahan. Kapag nakapampari tayo, sana na damit, wag naman tayong humawak ng alak. Yun lang naman yung point doon. Tama si Father Darwin, magaling, matalino. Masigasig na ipagtanggol ng simbahan. Nandoon ako. Nandoon ako sa part. Nakikita ko si Father Darwin umiinom ng alak, okay lang. Wala namang masamay. Pero yung naka-clerical ka, napakapangpari kang damit, wag namang ganon. Ako pinupulaan ako ng CFD sa damit ko. Ako hindi ako pwedeng magsalita. So ganun lang ako, tanggap lang ako ng tanggap sa mga sikat na CFD dito, yung damit mo, yung buhok mo, naka-lipstick ka, tapos pag ako magsasalita sa mga nakikita ko, hindi pwede. So kinakailangan tanggap lang ako ng tanggap ng insulto, kasi magagaling, kasi sikat, kasi matalino, mataas ang followers. Pero kapag nagsalita ang isang mahina at hindi sikat na Katoliko, mali. Hindi tama yung sinasabi. Ano bang mali sa sinabi ko? Walang masama uminom ng alak, wag lang sanang nakapamparing damit, ang sagwa. Mali ba yon? Ang isang taong may malasakit, sasabihin mo. Pag mahal mo ang isang tao, sasabihan mo. Yun ang tunay na pagmamahal. Nandun tayo, idol natin, pero sana yung pag-idol natin sa isang tao, tayo rin ang nagbibigay ilaw. Hindi yung tayo yung nasisilaw. Dahil sa kasikatan, sikat tong idol ko, nasilaw ka na. Ang tinignan mo na lang, yung liwanag, hindi mo na pinag-aralan. Na yung taong iniidolo natin, hindi rin perpekto. Yan ang hirap sa ibang Katoliko
Sa sobrang paghanga natin sa isang tao, kahit alam naman nating mali, okay lang, kasi magaling. Yan ang mahirap sa pagiging Katoliko. Sikat, matalino, mataas followers, kahit mali, bibigyan natin ng valid reasons, tama to, kahit alam natin hindi na tama. Bakit? Kasi sikat, magaling, ang daming sulpot na pinatutumba. Ganun ba yon? Kaya tingnan nyo yung mga sulpot. Anong ginagawa sa atin? Pintas dito, pintas dyan. Hindi tayo makaakay-akay ng sulpot. Bakit? Tayo din kasi sumisira. Totoo naman, di ba? Ako, kahit magpakita kung umiinom ako, kahit magpasuray-suray ako dyan, okay lang. Hindi naman ako taong simbahan. Kuniberto Retarino, kahit sabihin mo na yon ay kainan, ang point dito, huwag kang hahawak ng beer na nakasuot pare. Dahil ang damit na yan ay ginagamit sa misa. Humahawak ka ng Eucharistia. That is the body of Christ. Ang hawak ba ni Christ? Beer? Sagrado yung damit na yun, hindi yung basta damit lang. Sagrado ang damit ng pare, naiintindihan mo, Kuniberto Retarino? Hindi yung pantambay. Ginagalang ang vestment ng pare dahil biblical yan. Ano bang sabi? Ano bang sabi? Hindi mo alam ang clerical? Yung picture na nakapost? Pampari yon. Sinusuot sa misa yon. Hindi mo nakita yung damit dun sa post? Hindi mo alam yung clerical? Okay lang sa atin. Hindi mo alam ang clerical? Kuniberto Retarino? Hindi mo nakita yung post? Si Father Darwin naka-clerical, pangpari yun. Sinusuot sa misa yun. Damit pa lang Damit pa lang. Ang tao mapanghusga. What more pa alak? Tapos nakapangmisa ka na damit. Huwag nating bigyan ng justification yan, mali yun. Magsayaw pa nga lang ang sakristan nang pang TikTok gamit ang damit nila. Nagagalit na yung ibang kaparian. Bakit? Dahil lahat ng mga taong simbahan na suot ay biblical. Banal yung damit na yon. Kaya dapat kabanalan yung nire-representa. Hindi ako tutol sa pag-inom ng alak. Pero kapag ito ay ginagamit natin sa loob ng simbahan, dapat nakikita ito ng kabanalan dahil ang nire-representa ng kasuotan nila ay kabanalan. That's the point. Kahit ako, tagahanga ko ni Father Darwin. Sino ba namang hindi maghahanga sa kanya? Pero dahil mahal ko siya, ako yung magiging mata niya. At huwag niyo akong ikukumpara sa kanya. Hindi ako taong simbahan. Kahit magpakalasela-senggo ako dyan, walang magre-react sa akin dahil hindi ako taong simbahan. Hindi ako pwedeng sabihan na pupunta-punta ka na simbahan, sisimba-simba ka, dadasal-dasal ka, tapos ganyan ang ugali mo. Walang pwedeng gumanyan sa akin. Wala akong organization na tinatapakan. Bakit Kuniberto Retarino? Ang husga ba dapat sa obispo lang? Ha? Ang pagbibigay ba ng opinyon sa isang tao, obispo lang ang may karapatan? Hindi mo ba alam na ang mga tao ay may karapatang magpatanggal ng pare sa isang parokya? Hindi lang obispo. Hindi mo alam yon, Kuniberto Retarino? Na ang mga parishioner ay may kapangyarihang magpatanggal ng pare sa isang parokya? Pumunta ka sa Quezon City, dyan sa Muñoz. Ilang pare ang pinatalsik ng mga parishioner? Bakit ang hatol sa obispo lang? Hindi ba kami pwedeng humatol, mga ordinaryong tao? Ano kami? Tuta? Robot? Sunod-sunuran? Anong tingin nyo sa amin? Uto-uto? Kahit kailan hindi ako nasisilaw sa kasikatan ng isang tao.
magalit sa akin ng lahat ng Katoliko dahil sa pagla-live ko na to at pagpapost ko, wala akong pakialam. Karapatan ko na magsalita kung ano yung opinion ko. At hindi ko sinasabi at hindi ako nagkiklaim na tama rin ako. Kaya nga doon sa post ko, di ba, nung sabi ko, sa mga kapanalig ko, pasensya na kayo. Ito lang kasi yung opinion ko. Ibig sabihin, hindi ko sinasabing tama ako. Pero yung point ko lang doon, wag sana tayong hahawak ng beer pag nakapangmisang damit. Yun lang naman yun eh. May masama ba doon? Hindi ba pagmamalasakit yon? Panguhusga ba yon? So ibig sabihin pala, kapag pinuna mo yung anak mo, nanguhusga ka? Kapag pinuna mo yung kapatid mo, dahil alam mong mali yung ginagawa, nanguhusga ka kaagad? Hindi ba pwedeng nagbibigay ka ng opinion mo base doon sa hindi tamang nakikita mo? Yan ang hirap sa mga Pilipino. Crab mentality. Masaling lang yung mga iniidolo ninyo, iniisip nyo kaagad kaaway yung tao. Yan ang mahirap sa inyo. Siyempre ako, mahal na mahal ko ang simbahan kahit di ako taong simbahan. Kapag tayo nagsiserve sa loob ng simbahan, nakapang layman ka man, nakapampari ka man na damit, nakapang sakristan ka, pupunta ka man ng kainan o pupunta ka man ng inuman, magpalit tayo ng damit. Dahil hindi lahat ng makakakita sa atin maiintindihan yan. Ate Edsel Tabige, wala namang problema sa pag-inom nga ng alak. Ang mali kasi, nakadamit pare, umiinom ng alak. Yun yung mali. Yun kasi yung mali. Ate Jocelyn Rara Resuelo, no? Kaya ko rin to pinablik, hindi para pahiyain si Father Darwin. Para matuto ding maging aware ang mga Katoliko na matuto rin tayong tumitig sa mga iniidolo natin. Matuto rin tayong mag-observe. Para lang sa'yo, hindi tama, mas magaling ka pa pala sa pare, palagay mo. Hindi lang para sa akin, maraming Katolikong nagre-react. Ano para sa akin lang? So tama nga kung Kuniberto Retarino? Na uminom ka ng alak habang nakapangpari ka na damit? Okay lang yon? So ito-tolerate natin yan? So okay lang? Nakapang sakristan kang damit? Lalaklak ako ng alak? Wag tayo maging balat sibuyas dito. Dahil malinaw naman yung sinasabi ko. Sinabihan ko ba si Father Darwin na bobo? Sinabihan ko ba si Father Darwin na tanga? Sinabihan ko ba si Father Darwin na hindi magaling? Ang sabi ko lang, yung kumakalat na picture na nakapangpari si Father Darwin na may hawak na alak, ang sagwa kasi. Dapat, kapag iinom tayo, kunyari si Father Darwin, iinom, mag-t-shirt. O kaya mag-sando. O, ikaw ang balat sibuyas, Kuniberto Retarino, ikaw ang tumatalak sa live ko eh. O, anong tinatalak mo? So tama nga, na uminom ka ng alak na nakapangmisa kang damit. O, tinatanong kita, Kuniberto Retarino. React na react ka, di ba? O, sumagot ka ngayon sa akin, so tama. Nalalakla ka ng alak, nakapandamit kang pangmisa. O, tinatanong kita. Kahit sulpot pa kausap ko, dapat lagi kang sasagot ng totoo. Hindi ba pangmisa yung suot niya? Oh my God! Pinag-aralan mo ba yung suot ng pare? Hindi mo alam yung clerical na damit? Hindi mo alam yung nandito sa leeg? Ha? Kuniberto Retarino, nakita mo yung leeg ng damit ng pare? Kapag may nakita ka rito na pinaka-square, parang square, sa damit ng pare na pang leeg clerical yon. Papatungan na lang yun ng vestment para magmisa? Mali pa rin yun. Mag-t-shirt. Magsando para sa akin. Kasi hindi naman lahat ng Katoliko aral. Hindi lahat ng Katoliko maiintindihan yan. Anong sabi? Huwag kang magiging sanhi ng pagkakasala. Lalo na kung taong simbahan ka pa.
Kaya nga ako lagi kong sinasabi, di ba? Na hindi ako banal, malandi ako. Di ba? Sinasabi ko bakit? Dahil kung sakaling makagawa ko ng pagkakamali, maiintindihan nila. Kasi hindi naman ako taong simbahan. Di ba? Maiintindihan nila, ay si Sanrio ganito, okay lang, di naman yung taong simbahan. Ipaiintindi ko. Pero pag ikaw ay nataong simbahan mismo, dapat maging maingat tayo sa pagkilos, lalo na't kinikilala ng iba't ibang organisasyon. Lalo na't pag hinahangaan ng maraming tao. Para ka ng artista niyan. Kapag once na sumikat ka, tapos marami ka pang org, kilala kasi iba't ibang org, nasa loob ka pa ng simbahan, artista ka na ng simbahang Katolika. Kaya nga may mga celebrity priest. Iba yung showbiz. Iba rin yung spiritual celebrity. Para ka ng artista, lahat na ng tao nakatitig sa'yo. So we have to be careful. Hindi ko naman sinasabi na si Father Darwin ay mali. Dahil hindi naman ako Bible scholar. Ang pinapoint ko lang rito, bilang isang Katoliko at bilang hilaw na Katoliko, hindi lang ako pumabor na nakadamit siya na ginagamit sa misa, nahahawak ng beer. Kasi syempre, hindi naman yan lahat maiintindihan. Ako nga lang, binasya ko sa bra ko. Binasya ko sa damit ko. Binasya ko sa lipstick ko. Binasya ko sa kilay ko. Mga Katoliko mismo yan. Di ba? Nag-lipstick pa ba ako? Pakunti-kunti naman, binabawasan ko at inaalis ko kung ano yung ayaw ng tao. Kung kayo nagagawa niyong magbigay ng opinion sa akin sa mga hindi niyo gusto, ano naman masama sa pagbibigay ng sarili ko ring opinion bilang Katoliko? Wala rin namang masama, di ba? Ako, kung habol ko lang followers, kung habol ko lang is content para lang may masabing content ako, magsusulpot na ako. Pero ako kasi yung tao na prangka sa kausap ko. Hindi ko kailangan magpanggap. Wala akong pakialam kung laitin ako. Hindi ako pwedeng kontrolin ng sino-sinong tao dyan. Hindi ba? Magpakatotoo ka. Wala namang masama kung yung sinasabi mo para sa'yo katotohanan eh. Ang mahalaga, hindi ka nagsisinungaling. Diba? Ano bang sabi ni Lord? Huwag kang sinungaling eh. Ayun yung napapansin ko. Yun yung nararamdaman ko. Bakit ako magsisinungaling? Huwag ka lang magsisinungaling. Hindi masama magsabi ng totoo eh. Kung yun naman talaga nararamdaman mo sa nakikita mo, di sabihin mo. Kasi pag hindi mo yan sinabi, magkakos yan ng depression o nagkaroon pa ako ng mental health issue. Lahat tayo mahal si Father Darwin. Pero tayong lahat ng mga Katoliko, kung mahal natin siya, titigan din natin si Father Darwin kung saan siya pwedeng madapa. Si Father Darwin ay hindi perpekto. Marami rin tayong imperfection sa katawan. Diba? Hindi naman masama magkamali paminsan-minsan. Actually, nakakatulong pa yan. At yung ginagawa ko, hindi panghuhusga. It is a constructive criticism. Wala namang masama din sa sinabi ko. Hindi ko naman dinadown ang pagkatao ni Father Darwin. Diba? Nandoon tayo, may mga fans si Father Darwin, may mga panatiko talaga. Hindi ko maaalis yan. Pero wala naman ako sinabi ring masama. Ang sabi ko para sa akin, sa nakikita ng mata ko, hindi siya tama. At sa mga Katoliko, hindi lang naman ako yung agree. Marami rin Katoliko na naiintindihan din yung stand ko. Hindi naman heretiko si Father Darwin. Hindi ko naman sinasabing heretiko siya. Ang sabi ko lang, ang sagwa, kasi syempre iniidolo natin siya. Diba? Yung mga may anak dyan. Halimbawa may mga anak dyan na lasenggo. Pwede yung gamitin sa inyo ng mga Katoliko. Kung may anak kang lasenggo, anong sasabihin? Bakit naman yung pari nyo naka-clergy, umiinom ng beer? Di ako din. Diba? Unlike kapag naka-t-shirt, diba? Pwede nyo sabihin na, anak, may okasyon yan eh. Ngayon may okasyon ba umiinom ka ng alak? Diba? Yun yung point dun eh, na kung nag-t-shirt siya, pwede natin yung idepense na, anong masama? May okasyon. Tama?
Pero yung naka-clergy ka, tas maghahawak ka ng alak, para lang yun sa loob ng simbahan. Hindi yun para sa okasyon ng may birthday, tas hahawak tayo ng alak, nongga-nongga. Wala namang masama makipag-inuman. Ang point lang dito, sana nag-t-shirt na lang si Father. Di ba kapag si Father umiinom, naka-white t-shirt, ang cute-cute ni Father, di ba? Ang linis-linis niyang tignan. Ang amo ng mukha ni Father. Siyempre, kapag halimbawa, bumunta rin tayo sa sitwasyon ng ibang mga magulang na may anak na lasenggo, ayan ang ibigay sa inyong ticket. Bakit eto? Naka-clergy. Virgil Cabiluna, wala naman nagsasabing bawal uminom eh. Sino ba may sabi? Walang nagsasabi nitong bawal uminom. Pero kayo, tatanungin ko, papayag kayo? Makakakita kayo sa inuman ng mga damit pang layman? Papayag kayo? Inuman. Pero hindi nagpalit ng damit, nakapang layman pa. Okay lang sa inyo yon. Yung mga layman yan na nagbibigay sa atin ng Eucharist. Okay lang. Di ba hindi? Papayag kayo? Pupunta kayo sa mga inuman, makikita nyo mga sakristan, may hawak na beer. Di ba mali? Kaya nga yung may nakita akong mga nakadamit madre, tapos umiinom ng beer, mali yun. Hindi ako pabor doon. Yung may nakita akong picture na mga madre na nakikipag-inuman sa beer, parang may okasyon yata, hindi ako pabor doon. Nakapang madre ka eh. Di ba? Dapat tatanggalin natin yung mga damit natin na ginagamit natin sa kabanalan. Merong damit na pang okasyon, may damit na pang simbahan. Hindi ba pagpapasok tayo sa simbahan, anong sinasabi? Huwag ka naman mag-short ng maiksi. Di ba? Huwag ka mag-short ng maiksi, papasok ka sa simbahan eh. Di ba sinasabihan tayo? Hindi yun eh. Huwag natin bigyan ng hustisya yan, Ate Jocelyn Rara Resuelo. Naka-clerical. Ang clerical, sinusuot ng pari yan. Ibang okasyon. Alam nyo ba ang halaga ng clerical na damit? Hindi natin pwedeng bigyan niya ng ng hustisya. Hindi ang clerical na damit, hindi yan sinusuot kung saan-saan lang. Yun yung point doon, naka-clerical. Alam niyo yung clerical na damit? Huwag natin bigyan ng hustisya yun. Di ba? Hindi yun pwede. Clerical yun, pangmas yun. So okay nga lang. O sige, layman, di ba yung layman may kulay green dito? So okay lang, tanggalin yon. Tas nongga-nongga na, alak-alak na, shot-shot. Hindi pa rin yun pwede. Kasi yung damit na yan ay ginagamit sa kabanalan. Hindi ko naman sinasabing kasalanan uminom at kasalanan humawak ng beer. Ang point kasi doon, yung suot-suot ng mga naglilingkod sa simbahan ay dapat pang simbahan. Meron tayong kailangang suotin na pang okasyon. Iba kasi yung damit pang okasyon, iba yung damit pang simbahan. Kasi kung ganyan lang din naman yung gagawin natin, edi okay lang din, nabigyan ko ng justice yung pag-short ko ng maikse, tas magsisimba ko. Okay lang, na magsisimba ko, mag-short ako ng maikse. Tapos bibigyan ko ng katwiran, sasabihin ko kasi mainit. Di ba? Kasi, kaya ko to sinasabi, isa na rin ito sa pamamaraan ko para sabihan yung mga magagaling kuno at mga sikat kuno na mahilig mamuna ng mga mahihinang Katoliko na hindi naman perpekto, gusto kong sabihin sa kanila na ang ultimo, ang pinakasikat ay nagkakamali din. Kasi ang nangyayari, kapag hindi ka sikat, kapag mahina kang Katoliko, okay ka lang pahiyain sa publiko. Di ka sikat eh. Pero kapag sikat na, kilalang kilala na, at namuna ka sa pampubliko, wag i-PM mo. I-chat mo. Pero kapag hindi ka sikat, hindi ka popular, okay lang. Ganun ba yon? Nung ako ay pinagsasalitaan ng mga kilalang depensor, meron ba sa inyo nagsabi na sana i-PM mo na lang? Sino sa mga Katoliko dito?
na nagsalita habang ako binobomba ako ng mga sikat at kilalang debatista ng simbahang katolika na may nagmalasakit na ipiin nyo na lang si Sanrio. Wala. Bakit? Hindi ako sikat eh. Ngayon ako nagsasalita sa hindi tama na nakikita ko sa isang sikat na tao, ang sasabihin nyo sa akin, i-PM mo. Kasi sikat. Pero pag hindi sikat, okay lang. Nalait-laitin nyo. So ganun ba dapat ang hustisya ngayon? Pag hindi sikat, okay lang na i-post mo, okay lang na mag-live ka, nasabihin mo si Sanrio ganito, si Sanrio ganyan, tas mga sikat pa sila sa simbahan, okay lang yan. Sikat ka, hindi naman sikat si Sanrio, kaya sige, talakan mo sa live, pahiyain mo. Pero kapag sikat na tao, at nagbigay ka ng isang suwestyon, i-PM mo, galangin mo, irespeto mo, anong sasabihin ng mga sulpot. Pero yung ginawa nila sa akin, hindi rin sila nag-isip anong masasabi ng sulpot sa ginawa nila sa akin. Wala. Kasi sikat sila. Sa kanila yung pabor. Ganun lang naman yun eh. Hindi ba pwedeng ganyan? Na yung mga taong mahihina, tanggap lang ng tanggap, ng hagupit ng mga sikat. Hindi pwedeng ganyan. At wala ring masama sa sinasabi ko. Kasi kung masama ang sinasabi ko, kung alam nyo hindi tama yung sinasabi ko, edi sana, sabihin nyo kung hindi tama sinasabi ko. May mali ba ako sa sinabi ko? Wala naman, di ba? Oh, ano persona Christy dyan? Cuniberto Retarino. Oh, ano persona Christy? May paranong dalay gonli. Eh di unfriend mo. Hindi ako nakikipagkaibigan para lang sundin yung gusto nilang makita sa akin. Hindi ako nakikipagkaibigan sa isang tao na gagawin ko yung gusto nila, ipapakita ko yung gusto nila para magustuhan nila ako. Ang tunay na kaibigan, ipapakita mo kung anong tunay na kulay mo. Dahil kalimitan sa mga kaibigan na namimili lang ng gusto nilang makita sa isang tao, mga plastic yan. Yan ang usualing mga traidor, mga user, manggagamit. Ang tunay na totoong tao, whether ikaw ay madumi, whether ikaw ay napakalinis, ipapakita mo sa tao yon. Hindi ako naging defender ng simbahan para lang magpakit-pakit sa inyo at gustuhin nyo ugali ko. Hindi ako artista na ipinanganak para i-please kayo, ngingiti-ngiti kahit galit. Hindi ako ganon. Pag ako galit, galit. Pag ako may opinion, sasabihin ko yung totoo. Yung gusto kong sabihin. Matakot ka sa tao na walang pinapakitang kapintasan sa'yo. Matakot kayo sa mga tao na puro kabutihan lang ang pinapakita sa inyo na walang mali? Diyan kayo matakot dahil usually yung mga ganyang klaseng tao, plastic, manggagamit. Ganun lang naman yun eh. Diba? Mali ba yung sinabi ko? Naka-clerical na damit, wag sanang mag-picture na umiinom ng alak. Tapos sasabihin sa akin na sa okasyon siya, hindi naman po pang okasyon yung clerical, ginagamit yun sa loob ng simbahan. Dapat naka-t-shirt. Diba? Meron naman tayong dress code pag pupunta sa loob ng simbahan, hindi ba? Ako nga sinisita nyo eh. Lipstick mo, impyerno ka. Hindi ka dapat nagli-lipstick. Eh, yung mga bagay na nga lang na yun, tinatanggap ko yan sa mga magagaling na CFD. Ako, ngayon lang ako nag-react. Hindi ko naman pinipintasan si Father, nagmamalasakit lang ako bilang isang Katoliko. Siguro wala namang masama doon. Ang pagsasabi ba ng isang opinyon sa pagmamalasakit mo sa tao ay nakadepende sa standards? Kailangan ba kapag ikaw ay magmamalasakit sa isang tao, dapat sikat ka lang? Malasakit lang ako. Kung paano nagmamalasakit sa akin ang mga magagaling na Katoliko na sabihin sa live, sa lahat ng mga organization, si Sanrio bakla, walang baklang CFD, si Sanrio nakadamit babae, mortal sin yan. Eh diba ganun din ako? Kasi sabi nila, way ng pagmamalasakit nila sa akin yun. At ganito rin yung way ng pagmamalasakit ko kay Father Darwin. Na wag tayong iinom ng alak na naka-clerical, lalo na't kung nakapost. Kasi kalat yan sa social media ngayon. Siyempre ako,
para maging valid din tayo na defender ng Catholic Church, kailangan mo magsabi ng totoo. Wala tayong magagawa. That's the fact. Paano makikinig ang mga Protestant sa atin kung pagtatakpan natin ang mga bagay na para sa atin ay mali? Paano tayo pakikinggan ng mga hindi natin kapanalig ay tawag nito na hindi natin kapanalig kung pagtatakpan natin yung feeling natin mali? Diba? Sabi ni Ate Apple Telma Rosas, may nakita ako, hindi pare, may suot ng ganun. Si Father Darwin kasi yung pinag-uusapan namin, Ate Apple. Bro, sabi ng Monsignor, ang mga pari daw dapat lagi naka-clerical para alam daw ng taong pare. Pari ka, yan dun daw sa norm at batas lang ng simbahan. Pero tama ka bro, pangit nga lang talaga. Di ba Ate Heaven and Saints, ang pangit kasi tsaka. Siguro wag na lang, wag na lang siyang i-picture. Or wag i-live, wag ipakita. Di ba? Kasi, hindi naman din kasi lahat ng Katoliko maiintindihan yung ganon. Ang tsaka kasi. Ang pangit tignan. Di ba? Kung pwede naman din, alam naman siguro ng mga tao na pari si Father Darwin, di ba? Sana nag-t-shirt na lang. Nasa okasyon ka at iinom ka lang naman lang ng isang bote, hindi talaga umuwi muna o mag-base muna, on the spot yon. Kung iinom siya na naka-clerical, wag na lang sanang i-picture. Or wag na lang siyang i-post. Or wag siyang i-live. Diba? Kung sa pamantayan nyo ay pwede yung ganon, pero sana wag na lang siyang i-live. Or wag na lang siyang picture, tas nakapost ka pa, naka-clerical. Kasi syempre, may mga Katolikong sensitibo. May mga Katoliko na may mga Katoliko na hindi gusto rin yung ganon. Diba? Hindi gusto yung ganon. Ate Apple Telma Rosales, tayo! Alam natin. Lahat ba ng Katoliko alam yan? Justice sa atin, oo. Paano yung mahihinang Katoliko? Paano yung mga Protestant? Diba? Ano ba yung will natin? Akayan, diba? Siyempre, ayun yung tatanim sa utak ng mga tao na hindi ako maniniwala dito, lalasenggo yan. Tingnan mo yung suot. Tayo, mabibigyan natin ng justice yan eh. Pero sana isaalang-alang din natin yung ibang tao. Isaalang-alang natin yung mga taong mahihina. Tingnan din natin sila, wag lang dahil tayo may alam tayo. Ako kasi ang concentrations ko dun sa walang alam. Ang concentrations ko yung pwedeng, na baka pwede silang maligaw. Na baka sa ganong picture pa lang may makakita, ay, magkakatoliko na sana, umalis. Yun lang naman yung point kasi doon. Tayo, malakas ang loob natin, hindi mali yan Sanrio, ano yan, tama yan. Aral tayo eh. Paano yung hindi? Ngayon yung hindi aral, magsasalita. Ano ba yung pari na yan, ganito, ganyan, magagalit kayo. Bakit, hindi nyo ba alam yung aral ng Siban? Malamang hindi nga aral eh. Ngayon, magre-react yung tao, sa hilaw na Katoliko, mag-aaway. Magtatalakan. So ano ngayon ang mangyayari? Aalis yung isa. Magiging sulpot. Ganun lang yun eh. Kaya wag natin bibigyan ng justice. Yung isang bagay na feeling naman natin, hindi siya tama. Like what I've said, sila, ginaganyan din naman nila ako. Pinagsasalitaan din naman nila ako ng kung ano-ano. Diba? Nakikita nyo naman, may nag-react ba ng mga Katoliko? Wala. Ngayon na lang naman nagre-react yung mga Katoliko na ipagtanggol ako, yung medyo nakikilala na yung mga live ko. Pero nung mga nagsisimula pa lang ako, kung paano rin nila ako trinato, mas matindi pa ngayon. Mas matindi yung ginawa nila sa akin, ay ako, nagmamalasakit lang. Nagmamalasakit lang naman ako. Kaya nga ako, lagi ko yung pinapamukha sa inyo. Diba? Na hindi ako malinis, hindi ako banal, bakla ako, hindi ako nagsisimba, hindi ako taong simbahan. Bakit? To inform people na imperfect ako. Magkamali man ako, intindihin nyo ako. Diba? Ganun lang yun eh. Bro, Sandio, may point rin naman sinasabi mo. Pati rin ikaw bro, wag kang magsuot. Bakit taong simbahan ba ako? Magsusuot ako ng bra kasi may suso ako. Magle-lipstick ako kapag gusto ko.
Sino ka, Elisar Bulala, para sabihin at diktahan ako kung anong dapat kong gawin? May organization ba akong pinapahiya? Oh. May parokya ba akong pinapahiya? Hindi ako taong simbahan. Wala akong org. Oh. Susuotin ko kung anong gusto kong suotin. Karapatan ko yon, wala kang pakialam doon. Magle-lipstick ako kahit iba't ibang kulay pa, karapatan ko yon, wala ka din pakialam doon. As long as hindi ako nagtuturo ng heretical. That's the point. Taong simbahan ba ako? May simbahan ba akong kinakaladkad? Ang kinakaladkad ko, sarili ko lang. Diba? Katulad ni RMG Aguila, anong sinasabi ni Aguila? O, hindi kasali ang Iglesia ni Cristo rito, wala akong pananagutan dyan. Hindi nila ako pananagutan. Bakit? Free will niya yon bilang kaanib ng INC. O. Ako, pananagutan ko sarili ko. Wala akong kinakaladkad na kahit na anong organisasyon. Ang pag-aaral ko, sarili kong paghihirap. Ang pagla-live ko, ang pagdedepensa ko sa simbahang katolika, sarili kong pag-aaral. Walang tumutulong sa akin. Bakit? Bakla si Sanrio. Bakit ako tutulungan? Bakla ako. E di mag-isa ako mag-aaral kung kaya ko naman. O, sinong didikta sa akin? Diba? Kailangan, kung nagagawa nilang sabihin ng diretsyo, at isa publiko, yung mga kapintasan ko, yung mga pagkakamali ko, hindi ko ba rin, wala rin ba akong karapatang magsalita? Sa kung ano rin yung nakikita ko sa iba? Yan ang hirap sa inyo eh. Alam ko na hindi basta-basta yung sinasabi ko ngayon dahil sikat na sikat yun. Alam ko yun. Ano man labang ko dun? Idol ng Pilipinas yun. Pero sa akin, opinion ko lang to. O bakit, Elisar Bulala? Paano sila madidismaya? Sinasabi ko naman. O, inaamin ko. Pag maputla yung labi ko, guys, nagle-lipstick ako. At saka bakit sila madidismaya? Alam naman nilang bakla ako. O, madidismaya? Mga Katoliko sa akin? Bakit sila madidismaya? Matagal ko na namang inamin yan. Matagal ko naman din sinabi sa tao. Oh, ano nakakadismaya doon? Hindi ako banal, hindi ako malinis, hindi ako matino. Kuya Joboy, sa ating mga taong simbahan, pwede nating sabihin hindi yun mali. Dahil naiintindihan natin. Eh paano yung hindi nakakaintindi? So tayo na lang. 'Di ba? So tayo na lang, hindi na natin titignan yung pulso ng mga mahihina. Ganun ba yung dapat? Tignan din natin yung yung magiging epekto nun sa mga mahihina. Kung sa akin nga, lipstick ko pinupuna eh. O, meron na nagsalita dyan Katoliko, ikaw nga naka-lipstick eh. O, may nakasulat ba sa Bible, bawal ako mag-lipstick? Pero pinuna. May katuruan ba sa simbahan na bawal ako mag-lipstick? Ganun lang naman yun eh. Oh, may nag-react ba? Wala. Oh, may namumuna dyan. Ikaw nga, bro, nagme-makeup ka eh. Oh, may nag-react ba? Oh, di ba wala? Pero dahil ako, namuna lang ako ng maliit na bagay, ang dami nagre-react. Pero dyan sa comment section, may namumuna. Ikaw nga, yung damit mo, ganito, okay lang. Bakit? Kasi si Sanrio, hindi naman ganun kasikat. Oh, di ba? Ganun lang yun eh. Life is unfair. Sabi ni Elisar Bulala, okay po, sinasabi ko ng opinion. O, ayun naman pala eh, di ba? May sarili kang opinion, Elisar Bulala. Nagalit ba ako sa'yo? Di ba sabi ko sa'yo, Elisar Bulala? Inaamin ko naman, nag-lipstick ako. Inaamin ko din bakla ako. Inaamin kong marumi ako. Inaamin kong malandi ako. Aminado ako doon. Bakit ako magagalit sa'yo? Di ba nakapagbigay ka ng sarili mong opinion tungkol sa akin? O bakit kayo nagre-react pag nagbibigay ako ng sarili kong opinion? Walang masama sa pagla-live. Walang masama sa pagla-live. Si Cardinal Tagle nga nagla-live eh. Sino kalimita sa mga tinitira niya? Mga taong simbahan, di ba? Nagpapasaging at nagpapahaging si Father Tagle sa mga paring abusado. O dapat siya din pala sitahin natin. Cardinal ng simbahan. Nagla-live, sinisita mga pare. O di ba?
Hindi ba kayo nakakapanood ng mga homily ni Father Tagle sa mismong simbahan? Ang tinitira niya kung hindi pare, mga taong simbahan mismo? Oh. Kuya Joboy, naiintindihan mo yung ibig ko sabihin ulit? Uulitin ko na naman ba? Okay. Sa ating simbahan, kung ikaw ay makikipag-inuman na meron na naka-clerical ka, gawin nila. Go! Pero sana wag naman picturean, tapos ipopost. Diba? Bakit? Nagkakaroon ng negatibong epekto yan sa mga protestante. Una yon. Pangalawa, pwedeng gamitin yan na standard references ng mga kabataang katoliko na naglalasing. Na bakit naman ito si, naka-clerical pa, nagnonongga. Pwede rin niya pagmulan ng paglayo lalo ng mga mahihinang katoliko sa simbahan. Bakit? Gagamitin, referensya yung pari nyo. Naka-clerical pa, oh. Sa atin, maiintindihan natin eh. Aral tayo eh. Paano yung hindi? Oh, sige, bigyan nyo ng hustisya yung hindi. So, okay lang. Nakadamit layman. Makikipag-inuman. Tapos, ipopost sa social media. Okay lang sa inyo yon. Yung mga nakadamit madre mismo, nakikipag-inuman. Okay lang din. Tapos sasabihin nyo sa akin, saan mababasa? O may ano ba ang simbahan? Na ipinagbabawal ang uminom. Ang inaano ko lang naman dyan yung damit. Kasi pwede rin siyang magbunga ng ng negatibo. O bakit? Kung di Beto Retorino, ano bang sabi ko? Di ba opinion ko? O, opinion ko to. Gaya nga ng sabi ko, ang opinion ko ay nakabase din sa mga mahihinang katoliko. May sarili kayong opinion, may sarili akong opinion. Kasi tayong mga katoliko, sana nagko-concern din tayo. Kasi maiintindihan natin yan. Maiintindihan natin siya. Aral tayo eh. Paano yung hindi aral na makakakita? Para lang maiwasang maulit. Si Father kasi, exposed sa debate, exposed sa preaching, exposed sa lecture, busy sa mga pagpunta sa iba't ibang simbahan. Minsan si Father, hindi na siya nagiging aware. Siyempre sa sobrang daming ginagawa niya, hindi na siya nagiging aware. O maaaring uminom siya doon, hindi lang siya naging aware. Dahil sa dami rin na napuntahan niya. Kaya nga tayo yung magsabi. Dahil tayo yung nasa ibaba. Tayo yung nakakakita kung ano yung pwedeng maging reaksyon ng mga tao. Tayo yung makakakita kung ano yung pwedeng maging epekto sa mga hindi rin aral, sa mga hindi kayang maintindihan. Diba? Ganun lang naman yun eh. Tayo pwede nating pagtanggol yan eh. Diba? Na ganito, ganyan. O, ay bakit saan mababasa na bawal yan? Charlie Lemos Galos, mali ka dyan. Maling-mali ka dyan. Yung pagsasabi ko ng ganito sa live, hindi yan nagpapahina sa katoliko. Mas lalo nilang maiintindihan. Dahil yung iniisip nila na alam nilang negatibo, yun ang magbibigay ng kasagutan sa kanila. May mga katoliko nag-iisip na hindi na lang nila ma-express kasi sikat. Pero hindi nyo namamalaya, nagbibigay ako ng understanding din sa kanila kung ano rin yung pwede nilang maintindihan. Ang isang katoliko, kapag nakakita ng ganon at napanghinaan, lalo yang manghihina pag hindi yan ipanaliwanag. Sabi ni Charlie Lemos Galos, paano nila maintindihan? Mahihina nga paniniwala nila. Paano nila maiintindihan? Di ipaintindi mo. Kaya nga mahihina yung paniniwala nila kasi nga hindi nga naiintindihan. Ate Apple Telma Rosales, hindi kami nagkakachat. Hindi kami nagkakachat. O di ba kinanyan din naman ako ng ibang mga CFD? O edi sana nagsalita na rin kayo. Na dapat chinat din ako, hindi rin ako pinahiya. O di ba naglabas sila ng memo sa akin? Dapat chinat din ako, hindi rin ako pinahiya. So yun okay lang. Di ba? So yun okay lang. At saka nung sinasabi mong pagpepiestahan ng mga sulpot,
Hindi yung pagpepiyasa ng mga sulpot pag-a-admit yan na may kahinaan ng simbahan. Pag-a-admit yan. Ina-admit mo na hindi perpekto ang simbahan. Kaya maraming Katoliko na makarinig lang ng konting pinta sa simbahan, umaalis. Bakit? Kasi hindi naman natin kasi ina-admit. Kapag sa sarili natin, inadmit natin na maraming pagkakamali sa loob ng simbahan, maraming mga Katolikong lalakas ang pananampalataya. Ayun naman talaga eh. Ano gusto nyo gawin ko? Magsinungaling ako. Matagal na ang pinagpepiestahan ng mga sulpot. Elisar Bulala ang simbahan. Paanong revenge, Kuya Joboy? Bakit naman ako magre-revenge? Magre-revenge ba yung pagsasabi mo lang ng opinyon? Sa panagsalita ka ng opinyon, dahil sikat yung pinagsasalitaan ko, revenge? Ganun ba yon? Matagal nang pinagpepiestahan ang Katoliko. Simula nang naglaban-laban na ang mga Katoliko, CFD to CFD, pinagpepiestahan na tayo. Ngayon lang ba? Bago lang ba to? Tong pangyayari na to? Bago lang ba sa mga mata nyo yung ganitong eksena? Nagla-live debate, Katoliko sa Katoliko, parehong magaling. Org to org, CFD to CFD, nagsasakmalan, hindi ba yung pinagpepiestahan? Aral sa aral, sagpangan ng sagpangan. Ako, aral ba yung sinasabi ko? Hindi naman, di ba? Sariling opinion ko lang. At least ako, hindi ako lumalaban sa simbahan mismo. Na, God died literally, mali yung ganito, mali yung ganyan. At least ako, hindi ako nakikipagdebate sa kapwa Katoliko ko, ng live. At least ako, hindi ako nagtuturo ng mali. At least ako, hindi ako nagsulpot. Ang nire-react ko lang bilang isang tao, at bilang isang Katoliko, yung suot lang na pwedeng maging impact. Magkaroon ng impact sa mga mahihina. Ganun lang naman yun eh. Diba? And, kung hindi kayo sumasangayon, it's okay. Sanay naman ako na maraming nagdi-disagree sa akin. Hindi na naman din sa akin bago yun. It's okay. If you disagreeing sa opinion ko, it's okay. Ganun lang yun eh. Sabi ni Irel J. Bacala, ayusin mo muna sarili mo, ayusin mo muna bago ka magturo ng tama sa iba. Bakit? May perpektong tao? May perpektong tao? Kasi sabi ni Ariel J. Bacala, ayusin ko daw sarili ko. Bakit? Lahat ba na nangangaral ngayon, maaayos ang sarili? Ha? Ariel J. Bacala? Lahat ba na nangangaral ngayon, maayos ang sarili? Mga perpekto ba nangangaral ngayon? Kasi kung aayusin mo na yung sarili, dapat pala nangangaral perpekto. May mga paring nakulong, di ba? May kabit? Unahin mo, bago mo kapagsalitaan, na unahin ko yung sarili ko, unahin mo rin yung mga pare na may eskandalo, pero nagminisa. At least ako, hindi ako taong simbahan. O ano yung mas malala? Ako na hindi taong simbahan, pero at makasalanan, o yung mga nasa loob ng simbahan, pero chismosa? Yung mga nagmimisa na may kasong panggagahasa, anong mas malala pag umarap kami sa Diyos? Ako, yung sinasabi mong unahin ko yung sarili ko, tanggap ko yun dahil inaamin ko yun. Tanggap ko yun. Pero lumugar din tayo. Anong kanya-kanya tayong kaligtasan? Ariel J. Bacala? Anong kanya-kanya kaligtasan pinagsasasabi mo? Iisa lang ang kaligtasan na sa simbahang Katolika. Anong kanya-kanya? Kuya Joboy, sabi mo nasa nakabanalan dito, edi kung hindi ka nababanalan, edi wag kang manood. Ganun lang yun. Kung hindi kayo nababanalan, edi wag kayong manood. Sino ba may sabing manood kasi kayo? Alam niyo naman palang hindi ka banalan yung sinasabi ko, bakit kayo nanonood? Oh, yun lang yun. That's it. Ganun lang ako kapraktikal, magsalita. Kung alam nyo hindi ka banalan yung sinasabi ko, di wag kayong manood. Kung hindi kayo nababanalan sa akin, sino ba may sabing banal ako? Tsaka pangalawa,
Sinabi ko na yun sa post ko, di ba? Dispensa sa mga followers ni Father Darwin. May sarili lang akong opinion. O, nagdispensa naman ako sa inyo. Ano nire-react nyo? O, yun ang opinion ko. May kanya-kanya tayong opinion. O, di ba? Yung mga nagsasabi dyan na unahin ko yung sarili ko dahil hindi ako banal. O, edi umalis kayo dito. Ganun lang yon. O, di ba? Sabi mo rin, Ate Apple Telma Rosales, bilang CFD, karapatan mo magbigay ng opinion. Ganun din ako. May sarili rin akong opinion. O, bilang CFD din, may karapatan din ako magbigay ng opinion. At ito yung opinion ko. Sabi ko nga, wala namang problema sa mga opinion nyo. Whether mag-agree kayo or not, it's okay. Kasi sanay naman ako sa mga taong laging nagdi-disagree sa akin. Immune na ako dyan. Yung immune system ko, sanay na sa ganyan. Pag nakakita ako ng mga taong very disagreeable sa akin, sanay na ako dyan. Diyan nga ako tumapang sa dami ng very disagreeable sa akin. Diba? Yun. That's the point. Diba? Sabi ni Ate Apple Telma, bilang CFD, may mga opinion din sila. O bilang CFD, ito din yung opinion ko. Pero kung sasabihan ako na hindi naman daw kabanalan yung live ngayon, edi wag manood. Hindi ko naman sinabing na manood kayo di ba? Hindi ko naman sinabi na pilitin kayong manood, di ba? Nagla-live ako sa gusto kong sabihin sa mga tao. Pero hindi naman ako nagtatag or nagtatawag na, oy, manood kayo. Hindi. Kung gusto nilang manood sa akin, edi manood sila. Kung ayaw nila, edi wag. Kung gusto nilang sumuporta sa akin, edi go. Kung ayaw nila, edi wag. Di ba? Kung ang gusto nilang suportahan, banal, perfect, edi dun sila. Kung ayaw nila sa akin, dahil makasalanan ako, dami ko kapintasan, bakla, edi wag. Ganun lang yun Di ba? Hindi naman ako nagla-live para magpaka-perpekto sa inyo. Hindi naman ako nagla-live para magpakabanal sa inyo. Kung ayaw nyo sa mga kapintasan ko, edi mag-unfriend. Maghanap kayo ng mga perfect defenders dyan, ng super holy na defenders. Wala naman sa akin yun Kung gusto nyo ng nang walang kapintasan talaga, parang image nila Marian Rivera, yung mga mala-artista talaga, edi maghanap kayo. At least ako, totoo ako na nagsasalita. Hindi ko kayo pinaplastic. Diba? Hindi ko kayo niloloko. Hindi ako nagsisinungaling sa inyo. Kung ano yung nakikita nyo sa akin, nagiging totoo ako sa inyo. Kaysa naman sinasabing ang ganda-ganda mo, pag talikod, minumura ka. Diba? Kaya maraming mga nabubudol, maraming nai-scam. Bakit? Sinabihan ka na maganda, feel mo na, hindi mo alam, minumura ka patalikod. At least ako, napansin ko to, nakita ko to. Kasi ang sa inyo kasi, more on emotions kayo na ang tinitignan nyo, masakit yung sinasabi ni Sanrio. Hindi yun, pakinggan nyo rin kasi yung point ko. Diba? Pwede nyo naman sabihin na, Sanrio, naiintindihan kita. Naiintindihan ka namin. Alam namin yung pinopoint mo. Pero, yung gayitong damit ni Father Darwin, para sa amin, wala naman kaming nakikitang mali. Ganun dapat. Diba? Ganun dapat. Kasi, ako, diba? Paano ba ako kinokorek ng simbahan? Public, diba? Sa live. Ilan ang ginawa akong content ng mga CFD. Hindi ako sa naghihiganti Parang ipinakikita ko lang din sa inyo na dahil sa ginagawa nila sa akin, unti-unti kong nakikita yung mga bagay na alam ko kung saan ako mahina. Punayin tapos i-post bro, hindi ba pwede punayin tapos i-address ng diretso sa ibang? Bakit? May mali ba sa post ko? May mali ba sa post ko? Ate Apple Telma Rosales, tanong ko lang. Sa post ko ba mali? May mali? Binastos ko ba yung pare? Naging ala CFD si Bubako na nambastos sa mga pare. Doon sa post ko, wala rin akong binanggit na Father Darwin. Basahin niyo yung post ko. May mali ba doon? Ate Apple Telma Rosales, anong mali doon sa post ko? Kung nabasa mo. Anong mali doon? Cuniberto Retarino, doon sa post ko. Binanggit ko yung pangalan ng pare. Nagbanggit ako ng pangalan ng pare doon. Yung post ko na yon, general yon. Para sa lahat.
Oh, anong mali doon sa post? May mali doon? Hindi, wag niyo akong itulad sa iba na defender. Na minumura yung pare, binabastos yung pare. Bastos ba yon? Itong live ko, binastos ko ba si Father? Ha? Nambastos ba ako ng pare kahit ngayon sa live ko? Dinegrade ko ba yung pagkatao ni Father? Oh, naramdaman nyo ba yung degradation? Na-degrade ba si Father Darwin yung pagkatao? Hindi naman. Di ba? Meron ba? Na-degrade ko ba siya? Nabastos ko ba? Di ba sabi ko pa nagmamalasakit pa nga ako sa kanya? Oh. Ano ko ni Beto Retarino? Paano wala pinagkaiba yung post ko sa mga sulpot? Ang mga sulpot nagpo-post ng kasinungalingan. Sinungaling ba yung post ko? Yes, Kuya Aper, pagunsan. Yes, totoo yan. Hindi ko naman sinasabing lahat ng CFD Cebu. At wala rin naman akong binanggit na CFD Cebu. Ang sabi ko, hindi ako katulad ng ibang defender na minumura si Father, binabastos yung mga pare, nilalait. Sabi ni Mi Paranum Dalayon Lee, di ka lang makahintay, gusto mo sumikat. Nye? Gusto kong sumikat? Talaga ba? Lumabas ang tunay mo na kulay. E di share mo to para malaman din nila. Oh. Gusto kong sumikat? Talaga ba? Simula sa old account ko, nagkaroon ako ng 1 million views. Hindi naman ako yumabang. Bumagsak yung Facebook ko na may 20,000 followers. Hindi naman ako umiyak. Dahil nawala yung Facebook ko, pinabagsak din ng mga Katoliko. Oh, umiyak ba ako? Hindi, bago tong Facebook ko. 100,000, nagkaroon ako ng mga hundreds of thousands na viewers. Na views. Hindi naman ako yumabang. Bakit kailangan ko sumikat? O sige, pag sumikat ako, ano mangyayari? Halimbawa, sumikat ako. Magkakapera ba ako? Sabihin natin, sige, sumikat ako sa live na to. Si Sanrio, sikat na sikat. O tapos, ano mangyayari? Sige, Mi Paranum Dalayon Lee. Sumikat ako kunyari, sikat na sikat. Ano mangyayari sa akin pag sumikat ako? Magkakaroon ba ako ng libreng copy ko, Blanca? Wala rin naman, di ba? Saan ko dadalhin yung kasikatan ko? Hindi naman ako taong simbahan. Saan ko dadalhin yung kasikatan ng pangalang Sanrio? Wala naman akong org. Saan ko dadalhin? Sa paglalaba? Sa pagkukusot ng mga maruluming labahin? Ganun lang naman yun eh. Kaya ako pinakikinggan ng mga Protestant kasi alam nilang totoo ako. Ang dami kong kaibigang mga Protestante. May mga Protestant na tinatanggap din nila na may kahinaan ng mga simbahan nila. At nagkakaintindihan kami doon. Pumasok ako sa mga malalaking GC ngayon ng mga Protestant. Mahal na mahal ako. Yung mga defender ng INC. Gustong gusto akong kausap. Doon nagkakaroon kami ng debate regarding sa doktrina ng simbahan. Pag meron silang sinabi tungkol sa pari, inaamin ko. Yes, I admit it. The church is holy, but not its people. That's it. I admit it. Our church, my church is holy, but its people is a sinners. Pag sinasabi nila yung pari nyo magnanakaw, I admit it, may paring magnanakaw. Oh, ano sasabihin ko? May pastor ding manyakis. They admit it. Tinuturuan ko yung mga Protestant i-admit ang kahinaan ng kinaaniba nila. Hanggang sa sinasabi ko, mag-focus na lang tayo sa aral. Doon na lang tayo maglaban. Debate tayo sa aral. But you have to admit na yung sekta mo is not perfect. Our church is perfect but not the people. Ganun lang yun eh, di ba? Stop being hypocrite. 2024 na. May mga bagay na hindi natin kontrolado. At hindi porkit pabor tayo sa isang bagay, ay dapat lahat na lang ng tao papabor. Hindi ganun yon.
Hindi porket ito yung opinion mo, ito yung iniisip mo na feeling mo tama, hindi naman lahat ng tao ganun mag-isip. Sabi ni Paranong Dalayon Lee, istoryahe, di mag-protestant ka, mag-INC ka, di ka naman siguro kawalan sa Katoliko. Hindi mo ba alam, may Paranong Dalayon Lee, kapag inuudyukan mo ang isang Katoliko na mag-protestante ay isang karumal-dumal na kasalanan yan sa simbahan. Halos magpakamatay ang mga banal mag-convert ng mga pagano. Halos magpakamatay ang mga CFD para lang makaakay ng tao. Tapos sasabihan mo ko mag-INC ako. You are not a true Catholic Christians. The true Catholic Christian, hindi ikaw ang magiging ugat para magprotestante ang isang Katoliko. Yon ang tunay na Katolikong Kristiyano. Sa tingin mo yung sinabi mo, may Paranong Dalayon Lee na di naman ako siguro kawalan sa Katoliko, magprotestante ako, mag-INC ako, karumal-dumal na kasalanan yan sa Diyos at sa simbahan mismo. Tuti! Tumatala ka ngayon at pinagtatanggol mo yung karapatan mo bilang isang Katoliko. Hindi mo alam yan, di ka tinuruan. Ang mga CFD na sumasabak sa public debate, public preachings ay nagbubuwis ng buhay. Nagbubuwis ng buhay yan para makaakay. Sasabihan mo ko magprotestante ako, hindi ako kawalan sa simbahan, sigurado ka? Ang bawat isang Katoliko, matalino o hindi, mahina o malakas ay malaking kawalan sa simbahan. Bakit? Kaluluwa yan. Matalino ka man o hindi, kaluluwa pa rin yan. May kaluluwa yan. Ang sinasalba ng simbahan, kaluluwa ng tao. Tapos sasabihin mo magprotestante, anong klaseng Katoliko ka? Impokrita! Napaka-ingrata. Ang daming Katolikong ganyan. Kapag may Katoliko na nakakaharap kayo at hindi nyo matanggap ang sinasabi, anong sinasabi nyo? Magsulpot ka na lang, mga impokrita. Mga ingrata, plastic, pekeng Katoliko. Kung ikaw ay isang tunay na Katoliko, hindi mo sasabihan ng isang Katoliko na magprotestante ka na lang. Ako nga halos ibuwis ko buhay ko eh. Makapanghikayat lang eh. Makapang-akay lang. Kahit na alam kong hindi ako worth it, sasabihin mo sa akin mag-protestant ako, hindi ako kawalan. No, that's wrong. Magaling kang Katoliko o hindi ka Katoliko, aral o hindi, pagdating sa Katoliko, basta't ikaw ay tao, kawalan ka sa simbahan pag nagsulpot ka dahil may kaluluwa ka. Sasabihin mo, 2024 na at hindi ako ingrata. Hindi porket pabor ang nakararami, ibig sabihin doon din ako. I have my own opinion and I have my own understanding. Hindi rin heretical yung sinasabi ko dahil labas na ang aral dito. May sarili akong pag-iisip, may sarili akong desisyon, may sarili akong opinion. Ginagalang ko yung mga opinion ninyo, pero 2024 na, mga inday. Dapat nire-real talk na ang mga tao ngayon. Hindi na dapat pa-bebe pa. Pa-cute. Real talk ka na ang labanan ngayon. Magigising ang taong plastic pag prinangka mong plastic ka. Magigising ang taong nagpapanggap kung sasabihin mong nagpapanggap ka. Kaya maraming taong sinungaling eh, na nasasanay magsinungaling. Bakit? Bakit? Kasi tinotolerate nyo yung kasinungalingan. Eh hindi naman ako ganon. Pag sinabi kong I don't like you, I don't like you. Pag sinabi kong I hate you, I hate you. If you don't like me, so be it. That's it. Kakain at kakain ako kahit mangisay ka sa galit dyan. Kakain at kakain ako kahit maglupasay ka dyan. Hindi sa akin mahalaga yung mga galit ninyo. Ang mahalaga, nagsasabi ako ng totoo base sa naiintindihan ko. Eh ayun yung naiintindihan ko, ayun yung totoo. Ano, paplastikin ko kayo? Magugustuhan nyo ba yon? Pinaplastik ko kayo? Magugustuhan nyo ba yon? Nagpapanggap ako sa inyo? Magugustuhan nyo ba yon? Nagbabait-baitan ako? Gusto nyo ba ganun yung mga taong kasama nyo? Hindi ba mas maganda at mas masaya kung ang kasama mo totoo? Prangka? Nagsasabi ng totoo? Kahit si Father Darwin pag napanood to maiintindihan din ako.
Ang mahalaga, hindi ko kayo pinaplastic. Ang mahalaga, hindi ako nagpapanggap na follower ni Father Darwin kasi sikat lang. Ganun lang naman yun eh. Ate Serena Ragesfel, huwag ka nang mag-INC. Walang totoong iglesia kundi Seventh-day Adventist lang. O sige, Ate Serena Ragesfel, sabi mo, Seventh-day Adventist ang tunay na iglesia. Manood ka na lang bukas sa debate ko sa SDA. Ang topic namin, True Church yan. Para malaman mo kung sinong tunay na iglesia, SDA o Catholic Church. No, so ganun lang naman yun. Alam ko na hindi lahat ng nagpapakatotoo ay nakakabuti din. Hindi lahat ng pagiging totoo ay mabuti. Diba? Merong nagsasabi, nagpapakatotoo ako, magnanakaw ako. Pangit naman yung ganon. Pero sa akin kasi, yung side ko lang ba, sa mga bagay na pwedeng magkaroon ng negative na epekto sa mga hindi aral. Hindi ako nagko-condemn kay Father, no? Magaling yun, no? Hello? Tumalo kay Parbak, diba? Kinakatakutan ng mga ministro, hello? Hindi ko naman siya, hindi ko sinasabing hindi magaling si Father. Kumbaga nag-react lang ako doon sa sa suot. Or siguro kasi, masyado lang akong sensitive. Kapag dating sa mga damit-damit na ganyan. Siguro masyado akong sensitive sa mga sinusuot ng mga pare, sa mga sinusuot ng mga sakristan. Diba? Kasi syempre, ako ay nasanay sa party goer, ako ay sanay sa mga inom-inuman. Parang, hindi lang sanay siguro yung mata ko o hindi gusto ng mata ko na humahawak ng alak na ganun yung damit. 'Di ba? Kasi syempre kahit papaano, pagdating din naman sa spirituality na usapin, medyo may pagka-conservative pa din ako. 'Di ba? Yun yung sa akin lang. Pero syempre, para yun na ay sarili ko ding opinion na parang hindi lang ako sumang-ayon na tayo ay ganun dapat yung damit, tas 'di ba, inom-inom, parang hindi lang ako pabor. Pero kung sakali man si Father, siguro kung nag-t-shirt or si Father ay nagsando-sando na lang, tas tsaka iinom, wala namang masama sa pag-inom. Siguro yung sa damit. Masyado akong sensitive sa damit kasi ng mga pare. Kasi may tita po akong madre. At ang tita kong madre napaka-konserbatibo. Siya yung nagsabi sa akin na ang lahat ng mga damit na sinusuot nila ay mga banal. At ganun din daw sa pare, mga banal. Syempre, hindi ko sinasabing hindi na banal si Father dahil umiinom siya ng alak. Hindi ganun. Syempre, para sa akin kasi, yung mga ganung damit, dapat sa loob lang ng simbahan. Yun yung para sa akin, dapat sa loob na lang siya ng simbahan, tapos nagpalit na lang, di ba? For sure naman siguro si Father, after mas may mga t-shirt din naman siguro sila sa panloob. Di ba? Meron silang may mga t-shirt naman niya. Siguro sana nag-t-shirt na lang. Kasi syempre, yung ibang mga Katoliko, masasaktan din. 'Di ba? Tayo nga nagre-react tayo sa pag nakadamit ng sakristan, nagti-TikTok, 'di ba? Galit na galit tayo. Oy, banal yung damit mo, bakit ka naggagaganyan? Siguro yun lang, medyo na anuhan lang ako doon. Parang hindi lang ako siguro sanay o first time kong makakita ng ganon, no? Kasi doon sa sa mga ibang mga post, nakakita ako ng mga madre talaga natin sa simbahan na nagiinom ng beer, na nakasuot ng pangmadre, na nasasagwaan talaga. Pasensya na talaga, pero nasasagwaan kasi talaga ako. Sa akin naman kasi, kung sa akin yun naman ibabase, hindi nyo naman kailangan pang masagwaan sa akin di ba? Kasi unang-una, alam nyo naman din yung bunganga ko, di ba, sa mga matagal nang nakakakilala sa akin, di ba? Alam nyo, gaito talaga akong magdamit, mag-ayos, at alam nyo naman siguro yung gender identity ko. Kaya para sa akin, siguro, mas katanggap-tanggap naman sa mata ng tao yung ganito, kaysa naman kasi nasa loob, di ba? Sa loob ng simbahan, syempre lalo na ako, di ba? Kali-kali girl ako, di ba? Bansag nga sa akin ng mga CFD na iba, squatter, di ba? Galing squatter ako. Medyo hindi lang ako sanay. Ayun, medyo dun lang ako nag-react, no? Medyo umaray lang ako ng very light na bakit ganun yung picture. At saka yung picture na yon, pinagpepiestahan na siya talaga sa iba't ibang mga page. Kaya ako nag-live na din ako para din ipakita sa kanila na may mga Katoliko na hindi din sumasang-ayon sa ganon. 'Di ba, sa ganong larawan? Kasi ayoko rin naman sabihin din ng ibang mga hindi natin kapanalig na alam natin sa paningin natin sa paningin lang natin sa paningin ko, alam ko sa paningin kong mali. Tapos ito tolerate ko pa dahil sa idol ko. No, para pinakikita ko rin sa kanila, sa mga Protestant, na may mga Catholic din na may sariling opinion tungkol dyan, na parang pinakikita ko na hindi perpekto tayong mga tao.
do ang simbahan lang, hindi tayo perpekto lahat. So pinakikita ko lang din sa kanila na hindi ko hinuhusgahan si Father, ha? Hindi ko hinuhusgahan si Father, never ko siyang huhusgahan, pari yan. Pari yan, wag kang manghuhusga, manlalait ng pare. Yung usapin lang natin dito yung damit lang, ha, tsaka yung dun sa beer. Yon dun lang. Pero kung yon ay pwede naman at yun ay batas ng simbahan, carry lang naman. Ang ano ko lang, wag na lang sanang i-post or wag na lang sanang mag-live kung ganun ang suot kasi hindi naman lahat alam yan eh. May mga conservative Catholics po tayo na dapat maging maingat talaga tayo, 'di ba? Alam nyo yan. Yung mga conservative Catholics, grabe rin tumira sa atin, 'di ba? Kagaya ni Seno? Anong pangalan nun? Seno ba 'yon? Yung kinokondemn yung Novus Ordo Mass natin, 'di ba? May mga conservative Catholic at ayoko naman din si Father Darwin ay mabarbecue ng mga conservative Catholics. Kaya ako nag-i-stand din ako ng gano'n na kung pwede man siyang uminom ng nakaganon ng damit, pero sana wag mag-picture. Wag na lang mag-live or wag i-post. Kasi hindi lang mga conservative Catholics ang maaapektuhan, pati syempre mga protest. Ayun, RJ Seno, sabi ni Kuya Joel Magbunag. Di ba? Kuya Joel Magbunag, si RJ Seno, conservative yun, di ba? Syempre pag nakita yan, alam mo naman yun, tignan nyo yung mga pari nyo, ganito, ganyan eh. Catholic din yun. Paano kung nakita niya din yun, isa pa yung nagla-live din yun. Edi, yung mga conservative Catholic naman na followers niya, magtatalak na naman doon. Maglalaban na naman dahil lang dyan sa picture na yan, di ba? Kaya parang gusto ko lang ipaabot na na baka hindi lang naging aware si Father. Siguro ang iniisip ko kasi baka during that time pagod si Father, hindi siya naging aware na nakasuot pala siya ng ganon, 'di ba? At dahil gusto lang mang-asar, uminom ng beer, 'di ba? Yun yung iniisip ko sa isang banda. Sa kabilang banda naman, iniisip ko din na baka mag-cause ng gulo na naman 'to sa atin, 'di ba? Kumbaga alam ko yung positive side kay Father. Alam ko yan kay Father Darwin na baka pagod or sa dami ng pinuntahan, hindi lang siya naging aware, nakalimutan niya na nakaabito siya. Kasi ganun din ako minsan eh. Lalabas ako, hindi ako aware, magkaiba pala yung tsinelas sa suot ko. Baka ganun din kay Father, hindi siya naging aware na may clerical. Well, kung pwede man, na uminom na naka-clerical, kasi hindi nga ako taong simbahan, di ba? Wag na lang sanang i-post, wag na lang mag-picture na naka-clerical. Pero yung pag-inom ni Father, wala namang problema dun. Umiinom din naman ako, Diyos ko, napaka-hypocrite ako naman, di ba? Nagtrabaho nga ako sa bar eh. Araw-araw akong lasing. So hindi ako against sa pag-iinom. Kahit sino pang mga Katoliko diyan maglalalaklak kayo. Carry lang, siguro naging sensitive lang ako dun sa damit. Na baka hindi lang naging aware si Father o kaya dahil gustong mang-inis ng sulpot, di ba? Kasi inaasar nga siya sa alak, picture kasi kumalat na po talaga siya sa social media. No, at yung picture na yan ay mula sa ibang tao, pinasa lang din sa akin. No, pinasa lang din sa akin yung picture na yan ng mga Protestant. Kaya ako, dahil alam ko pa mapanood to ng mga Protestant, sinasabi ko din pinapaabot ko din sa mga Protestant na tayong mga Katoliko ay, though na idol natin si Father, tayong mga Katoliko ay may kanya-kanya pa ring opinion. Kasi ang sinasabi ng ibang Protestant na binubulag na kayo sa pagiging panatiko nyo. Sobrang hinahangaan nyo yung tao, yung isang tao, kahit alam yung mali, sige lang. So isa ako sa buhay na magpapatunay sa kanila na kahit ako ay humahanga sa mga magagaling na CFD, hindi naman ako bulag. Siyempre meron din akong sariling opinion. At alam ko makakarating to kay Father Darwin. Alam ko to, makakarating to sa punto por punto dahil dati akong nagla-live doon, di ba? Dati lumaban na rin ako sa punto por punto ng live debate. Alam ko makakarating sa kanila to at alam ko nasasama rin ang loob nila sa akin. Di ba? Alam ko yon. And it's okay. Willing naman ako mag-take ng risk kasi dati naman talaga ganito naman yung nagiging sitwasyon ko. Sabi ko naman sa iyo, bro, CCP mo si Father Darwin Kitgana para malaman mo yung sagot niya at hindi ka mag-post tungkol doon dahil may rason kung bakit pinapakita ni Father Darwin sa mga sulpot. Hindi naman kasi mga sulpot ang topic dito eh. Hindi sulpot. Wala akong pakialam sa sulpot. Kundi yung magiging epekto niya sa mga conservative Catholics. Yung magiging epekto niya sa mga kabataan. Hindi naman sulpot. Bakit ko ipa-priority ang sulpot? Siyempre, uunahin ko yung kapanalig ko. Ano ba pakialam ko sa sulpot? Ang sulpot mahirap yung ma-convert. Ang sulpot mas lalo mong ginigera, mas lalo yung kumakapit sa paniniwala nila. Hindi basta-basta at hindi ganun kadali na magko-convert ng sulpot. Hindi, kaya ako walang pakialam sa kayo, magpakasulpot kayo dyan basta lalabanan ko kayo sa aral. Yung sa akin, para lang yan sa mga nominal na Catholic,
'Di ba? Kasi tayo, madaling magsabi nga eh, 'di ba? Like what I've said. Madaling magsalita na naiintindihan natin kasi nga aral nga tayo. Yun nga yung point, 'di ba? Aral kasi tayo kaya sa atin naiintindihan natin pero lumugar din tayo sa mga hindi aral. Ano ang magiging bunga nun sa mga hindi aral? Hindi kasi pwedeng puro na lang sa atin. Hindi pa pwedeng puro na lang sa atin ng benepisyo na dahil aral tayo, naiintindihan na natin. Okay lang yun, naiintindihan kita. Hindi. Lulugar din tayo sa mga hindi aral, sa mga mahihina. Huwag tayo puro sa atin na lang na dahil sa naiintindihan mo, okay lang. Hindi. Titignan din natin sa kabilang banda yung mga hindi aral. 'Di ba? Yun lang yun. Sa atin kasi, okay lang eh. Kahit din naman sa akin eh, hindi naman siya big deal. Kaya lang kasi, kumalat siya sa social media. At ang social media, hindi siya ganun kadali mong makokontrol. Kalat na kalat siya. Siyempre, yung mga nandoon, mga kabataan, mga katolikong hindi aral, yung epekto sa kanila. Kasi tayo, alam na natin yung gagawin dyan eh, di ba? Ano yung mga dapat natin gawin? Tanungin mo si Father Darwin, bakit ganyan ang suot? Tayo, may access sa kanya. Lahat ba may access sa kanya? Dapat, kinuha mo yung paliwanag ni Father Darwin. Tayo, makukuha natin yung paliwanag ni Father. Lahat ba ng paliwanag ni Father Darwin makakaabot sa lahat? Di ba hindi? Paano yung mga mahihinang Katoliko na misinterpret yung picture na yon? Di ba? Ano ang magiging epekto nun sa mga mahihinang Katoliko? Sa atin, oo. Alam naman natin yan eh. Siyempre, mahal natin si Father. Unawang-unawa natin yan, kahit di naman ako. Kaya lang, lumugar din tayo doon sa mga hindi na maaabot ni Father. Kaya nga, diba, ipinaliliwanag ko yung ganitong bagay, kasi yung ganitong sinasabi ko sa inyo, ay maaaring kaisipan ng ibang Katoliko. Hindi naman lahat ng Katoliko pare-pareho mag-isip. Diba? Hindi naman lahat ng Katoliko pare-pareho ng opinion. May mga Katoliko kagaya ng opinion ko, na gusto rin nilang isabihin din sa mga may opinion na salungat sa sinasabi ko. Kaya ang goal, ang ano lang dito, 'di ba? Naiintindihan ko kayo at alam kong na-offend kayo sa live ko na 'to. Naiintindihan ko 'yon. 'Di ba? Pero sana bilang Katoliko din kayo, maintindihan niyo din yung ibig kong sabihin. 'Di ba? Hindi ko dinidegrade ang pagkatao ni Father, ha. Yung pinagtatalunan lang natin dito yung damit tsaka yung alak. At saka masaya ako. 'Di ba? Masaya ako sa mga sumasalungat sa akin, masaya ako sa mga nagagalit sa akin kasi mahal nyo rin si Father. 'Di ba? Magkaiba lang tayo ng way. Kumbaga sa sobrang pagmamahal nyo kay Father Darwin, inaaway nyo ko, 'di ba? Sa sobrang ring pagmamahal ko kay Father Darwin, ipinapaliwanag ko kung saan yung bagay na pwede siyang mapulaan. 'Di ba? May positive, may negative, pero yung mga bagay na 'yan ay ginagawa natin sa pagmamahal natin sa ating pari. 'Di ba? Kaya kayo nagkakaroon ng ganyan na reaksyon dahil mahal nyo si Father Darwin. Kaya rin ako nagkakaroon ng ganitong reaksyon dahil mahal ko si Father Darwin. Kayo, nagmamalasakit kayo kay Father Darwin dahil nasasaktan kayo dahil hindi maganda yung pagde-describe ko sa napansin ko o napuna ko. Ako naman, nasasaktan din ako sa ginagawa ng ibang tao kay Father Darwin dahil naman dun sa picture na lumabas. 'Di ba? Kumbaga, iba lang yung way natin sa pagpapakita ng pagmamahal. Iba lang siguro yung pamamaraan natin kung paano natin ipapakita yung nararamdaman natin na gusto rin natin silang ipaglaban. Siguro ganito lang yung way ko na pagmahal ko ang isang tao, sinasabi ko na agad kung saan siya pwedeng mapahamak. Inuunahan ko na siya kahit na masaktan siya, at least aware siya na kapag ginawa mo pa yan or pag ginawa mo to, mababash ka, mabubuli ka. Iba-iba tayo ng pamamaraan, iba-iba tayo ng way. Ang mahalaga, malinis yung mga intensyon natin. Ang mahalaga, malinis yung layunin natin. Yun lang naman yung point, di ba? At least hindi ako katulad ng ibang defender na Darwin Gitgano, di ba? May mga ganon, Darwin Gitgano, yan si Abe Villegas ba? Di ba? Wala na yung Father. Ako, nandoon pa rin yung Father na salita. Brown out! Nandoon pa rin sa akin yung Father na salita, no? Kaya sana maintindihan nyo rin ako. Ito po ay personal opinion ko lamang po, no? At hindi ko sinasabing ako'y matalino, ako'y perfecto. At humihingi po ako ng paumanhin sa mga na-offend at ma-offend sa mga kakapanood na ito. Yan po ay sariling opinion ko lamang bilang isang tao at bilang